Annyeonghaseyo! Hi guys! So I just got back from my trip to Korea and I must say, parang ito yung isa sa mga pinaka-favorite trips ko. Just because parang na-feed niya ang aking... Kaya ko ba? Parang sobrang na-inspire ako and yun talaga yung hinahanap ko every time I travel. Yung pag-uwi ko, yung sobrang inspired ako magtrabaho ulit para makabalik ako sa country na yun. And yun yung na-feel ko once I arrived here back in Manila. I feel like ang galing kasi ng Korea mag-market sa sarili nila. Kung di ka man fan ng K-drama, K-pop, you have K-beauty, you have Korean food. So sobrang dami at feeling ko ang lakas ng influence nila sa ating mga Pinoy, sa culture nila. So I find it really amusing and ayan, ang dami ko talaga napamili. And prior to my trip to Seoul, nag-prepare talaga ako. Sabi ko, gusto ko dalawa yung maleta ko. Yung isa ko ay empty talaga yung luggage ko. So, ang goal ko talaga ay punuin siya ng mga damit. Kasi naalala ko dati, nung nag-Korea ako, ang dami ko nabiling mga clothing na I still wear up to this day. Not all, kasi iba hindi nakasya sa akin. But feeling ko yung mga style kasi nila, they're very much into neutral colors. And yung mga silhouettes ay ang gaganda. So, huwag na natin patagalin pa kasi marami-rami tayong i-cover today. Gagawin ko na lang is, I will unbox them by category. So, let's start off with clothing. 8 Seconds is one of my favorite brands in Korea. Inuwi ko talaga yung mga paper bags para makita nyo, screenshot nyo, at i-plan nyo yung itinerary nyo. Isama nyo to. Kasi ang gaganda talaga ng mga pieces nila. So, day 1 pa lang, ang dami ko na nabili. I got this sweatpants. And, ewan ko ba, ang ganda kasi nung baksak ng clothes sa kanila. Parang gets talaga nila yung fit na gusto ko. So, bumili ako ng sweatpants. I can use this for the airport. This one naman, ang ganda nung gray pants na to. Ito yung sinuot ko pa uwi from the airport and sinuot ko na rin siya sa Korea. So, I stayed in Korea for a total of 10 days. 5 looks lang yung pinrepair ko. Yung other 5, sabi ko, isa-shop ko na lang siya. Para hindi ko na ikukompleto lahat ng 10 looks kasi sayang naman sa luggage space, diba? So, might as well shop in Korea and then suotin ko na rin siya agad. Isa to sa mga pieces. Also, this one, ang dami nag-DM sa akin kung saan ko daw nakuha to. I got it from 8 Seconds. Ang issue ko lang, pag pumunta ka sa Korea ng medyo colder months, yung mga pieces na maabutan nyo ay pang malamig na season din. So, most of the pieces that I got there are from their autumn-winter collection. Which is, hindi rin okay kasi yung mga pants sila may kasamang heat tech, may thermal. So, hindi mo rin siya masasuot dito sa Manila. Sana meron akong trip soon sa Korea at gusto ko siya maabutan ng medyo siguro summer para masasuot ko talaga siya dito sa Philippines. Kasi feeling ko maganda pa rin naman yung mga casual pieces nila. Kahit summer or spring clothing. And then, this one also, I got this nice jacket. Diba? Actually, when you go to Korea, pag masdan nyo yung mga locals doon, parang bihira ka makakita ng mga naka-colorful na outfits. They're very much into neutral pieces talaga. Sabi ko, parang ang ganda nito. Although, again, hindi ko rin ito masusuot dito sa Pinas kasi medyo makapal siya. Pero at least, diba, pag may next trip tayo, yun yung mga bala ko. This is from Space Morris. Nabili ko naman to sa Hongdae area. So, iba-iba yung mga shopping areas sa Seoul. Meron tayong Apgujeong, Hanam, Seongsu, Sinsadong, Gangnam, and Hongdae. Okay mag-shop sa Hongdae kasi dun yung mga universities, dun yung mga bagets. So, yung mga clothing pieces dun ay hindi super mahal. So, ang dami ko nabili sa Space Morris. Actually, prior to my trip to Korea, sobrang excited ko pumunta dun sa M Playground na store. Alam niyo, parang 4 floors ate. Basta yung malaking-malaking blue na parang warehouse yung itsura niya sa Hongdae na puro pang menswear lang. Super excited ako doon. Kaya lang wala ako nabili doon ni isa kasi parang yung mga pieces na naabutan ko ay magaganda naman. Kaya lang merong mga prints. Hindi rin siya super timeless for me. So sabi ko, tignan ko nga yung mga store sa tabi niya. M Playground, may isang store dito. AA ata yung pangalan ng store. And then next sa tabi niya is Space Morris. I went here twice kasi sobrang daming magagandang pieces. Ang catch lang, kailangan magbayad ka ng cash para ma-apply sa'yo yung tax refund mo. Automatic na may tax refund. But if you use your card, madadagdagan ka ng 10%. Hindi rin okay. Which is, wala rin akong cash kasi nire-reserva ko yung cash ko pag dumating yung pamilya ko. So, I use my card na lang for these pieces. Pero, no regrets naman kasi ang gaganda rin talaga ng mga clothes nila. I got this pair of pants, maong pants. Para siyang baliktad. Pero yun yung harap niya. So that we have those distressed jeans. And then this one also, well, medyo manipis naman tong jacket na to. Parang masusuot ko naman to dito sa Manila. Ayan po siya. Parang siyang medyo full zip na jacket. And then this one, I feel like I can also wear this in Manila. Parang siyang long sleeves na hapit sa body. Maganda rin siyang inner if you wear a blazer or an outerwear. You also have this one. Na excited din ako suotin sa mga events ko dito. Ayan. Actually, yung mga pieces nila, it's giving yung mga binibenta sa Platinum Mall sa Bangkok. Pero ito, medyo Oppa feels.
Ayan, ang gaganda. Tsaka gusto ko yung mga oversized na colors nila. Ang gaganda. And then lastly, ito na yung best ko na mag-add ng color sa wardrobe ko. This is navy blue. So, I think yun ang mga nabili kong clothing. Ito naman mga individual pieces. This is from the Seongsu area. This is from Sin. Merong coffee shop sa first floor and then sa taas. Mga clothing. And ayun, na-realize ko na wala akong patience bumili ng mga pantalon dito sa Pinas kasi tinatamad ako magsukat. Pero pag nagta-travel ako, doon ako nakakahanap ng mga kakaibang silhouettes. So, ang ganda nito. Bumalik ako sa corduroy era ko kasi ang ganda nito, color gray. And then meron siyang solid na pattern na ang ganda. Papakita ko yung mga pictures ko dyan. Sinuot ko na siya sa isa kong event pag uwi ko dito sa Pinas. Yun din ang isa kong learning pag nagta-travel. Pag meron kayong nagustuhan, bilhin nyo na. Kahit hindi magandang example to. Pero kung gusto nyo naman, bilhin nyo na siya. Kasi meron kami mindset before ni Angelique na parang, ay, ang ganda. Sige, balikan natin yan on our last day. Pag babalik kami, it's either sold out na siya or hindi na siya part ng itinerary namin or medyo out of the way na siya. So, hindi na namin nabibili yung mga items na gusto talaga namin. So, if nasukat nyo na siya at gusto nyo na siya talaga, go for it! This one is from Anderson Bell. It's also a Korean brand. Grabe, sobrang daming magagandang Korean brands. Ayun, nakakatuwa. Kasi minsan magkakatabi na yung mga independent stores na Korean brand. So, this one is from Anderson Bell. Actually, when you go there, ang gaganda talaga ng mga stores nila. Para ka nasa museum. So, parang mapapaisip ka, o sige na, charge nyo na nga ng mataas tong mga damit nyo kasi ginawa nyo naman museum at binusog nyo ang mga mata namin. This one, hindi nyo masyado makita yung details, pero it's just a pair of black denim. Pero meron siya mga kakaibang patterns. Like, parang naka-overlap yung tela dito. Tapos may mga ganyan, no? Nakikita nyo ba yung mga yun? So, happy rin ako dito sa nabili kong to from Anderson Bell. Yung store na to ay malapit sa Gyeongbokgung. Basta yung palace na sikat. Malapit na siya. Hanapin yung store na yan. Ang ganda. And this one naman is from another Korean brand. Kung merong gentlewoman sa Bangkok, merong Mardi Mercedi na brand na nagkahagulo yung mga tao. As in, pumila pa talaga kami ni Angelique. Tapos, pagdating mo sa store, merong babaeng nakatayo doon. Sasabihan mo lang siya na, this one. Tapos, bibigay niya na sa'yo yung stock. Kasi free size lahat doon. So, wala talagang sizing kung large ka or small ka. Ikaw ang mag-a-adjust. And then, yun, pipiliin mo lang yung design. Tapos, bibigay na sa'yo agad. Mabilis ang galawan doon at nagkakagulo yung mga tao. Parang feeling ko ito yung pambansang pasalubong nila. But, ito siya. Bumili na rin ako kasi ang daming binili ni Angelique. Sabi ko, sige, sali ako. Sali ako. As a taong na FOMO. Sayang naman yung pinila ko. Diba? So, yun yung mga nabili kong clothing from my Seoul trip. I think we are ready to head to footwear. Footwear? Guys, sorry, meron ako nakalimutan. Kaya pa ba? Paiba-iba yung camera setup. But, I forgot to add these cardigans. Something that I can use here in Manila. Ito naman nabili ko sa COEX Mall. Alam niyo yung Starfield Library na sikat na? Yung nagpipicture lahat na may mataas na library. Going there, merong store na super laki. I forgot the name eh. Naalala ko nung 2020, nag-shop din ako dun kasi di mo siya mamimiss eh. Pero, ayan siya. I got a black cardigan. Dahil nagustuhan ko siya, I got it also in brown. And then lastly, this one naman is from Uniqlo. Sabi ko kasi parang maganda sa look na meron tayong turtleneck. Pero ending, di ko rin nasuot to. But again, this is from Uniqlo. Yun lang. Ito na yung nag-iisang nabili kong pair of shoes from my trip. In a way, nire-regret ko kasi sobrang ang gaganda ng mga shoes dun sa mga ABC Mart. And ang dami talagang panalong sapatos dun. Kaya lang sabi ko, parang hindi ko siya masyado goal kasi I have to be smart din with what I buy kasi mas kailangan ko talaga ng damit at saka mga accessories. And meron lang akong small na shoe rack dito and sabi ko, punong-puno na siya. Ayoko na mag-add kung meron naman akong pair of gray shoes. Eh, meron ako nakita mga gandang mga gray shoes from New Balance. Eh, kung medyo same lang naman yung silhouette, sabi ko, hindi na ako bibili, diba? So, instead of buying a new pair, I just bought this instead. Kasi kung nakita nyo yung Korea vlog ko, naghahanap talaga ako nito. Nung nag-Bali ako, dumaan din ako sa Crocs sa Bali. As in, sobrang desperate ko kasi alam nyo naman na gusto ko yung mga gantong type of shoes. And I found one in brown, which was the color I initially wanted. So, binili ko na siya agad nung nakita ko siya nung nasa Lotte World kami sa may Myeongdong. And now, accessories, bags, or perfume. Sobrang daming perfume na mababango sa Korea. As in, siguro ilalas ko na lang to. I think we should head to accessories. So, Gentle Monster is a brand in Korea. And sabi ko sa sarili ko, ayoko na bumili ng shades from Gentle Monster kasi yung last kong trip sa Hong Kong, bumili na ako ng isang pair and black na naman yung binili ko. Tapos, nung nasa airport ako, bumili naman ako from Ray-Ban. So, sabi ko, ilan lang ba yung mukha ko? Isa lang naman. Kung meron naman ako isang shades na black, okay na yun. But, sabi ko, parang sayang naman kasi nasa Korea na tayo. Ito ang mothership. When you go to the mall, may Gentle Monster. Tapos, pag merong mga stand-alone store, sobrang ganda. So, parang may engganyo ka talaga. Again, para talaga siya museum. So, it's
really an experience. So, I ended up buying a new pair of shades. Pangalan niya ay Bliss. So, sabi ko, parang kota na ako sa black shades. And I think it is time for me to go for a pair of shades. Again, gusto ko kasi mga rounded na mga shades na ganito. And maganda lang yung frame niya kasi parang siyang translucent or ano man tawag sa ganyang material. Pero hindi siya yung solid color talaga. And then, first time ko rin magka-shades na merong Gentle Monster na logo. Yung naka-text talaga na Gentle Monster. Kasi iba ko mga Gentle Monster shades, meron lang siyang icon lang dyan. And then, I feel like it's a nice experience also when you go there kasi para ka nasa luxury store talaga kasi pag binili mo, i-check talaga nila kung okay siya sa face mo. Tapos, pwede mo ipainit yung gilid. That is my Gentle Monster purchase. With Gentle Monster pala, immediate na rin yung tax refund. So, hindi mo na siya kailangan idaan sa airport for your tax refund. Okay, next naman natin is from Emmys. It's also a Korean brand. When you go to the store, wide selection ng mga caps, bags, towels, damit, kung ano-ano. At nagkakagulo rin yung mga tao doon. Kasi mura rin siya and available lahat ng colors. Nung una parang binabash ka pa, sabi ko, love, parang isa na naman tong brand sa Korea na may nahanap na supplier at lahat ng kulay ay pinagawa nila. But nagustuhan ko siya nung finit ko siya. Okay din yung fit niya sa ulo ko. Alam niyo naman, very particular ako sa fit ng mga cap. Kasi merong mga ibang caps na parang pabilog. Masyado siya malaki for my head. Pero ito, I love it. And I'm really loving the colorway that I purchased. Dark brown, light brown, ang ganda. Sinuot ko na rin siya agad nung nag-Korea ako. Next naman natin, this one is from Kangol. This is not a Korean brand, pero naghanap ako ng ganito kasi when I found something like this, nung nag-Paris kami, parang 2,000 pesos lang siya. I guess naka-sale yung nabili ko. This one is, I think mga 4,000 pesos. I'm not too sure. Pero immediate na rin yung tax refund niya. So, sabi ko parang, let's add some color into my wardrobe. Ang ganda nito. Actually, gusto ko talagang bilhin na gantong cap is yung sa Prada. Kaya lang sabi ko, baka naman face lang to sa aking buhay. Na gusto ko ng ganto. Pero, I feel like when you have something like this, it can really elevate your look. Kaya parang plain lang yung suot mo. Mag-add ka lang ng ganito, tsaka shades. Parang body ka na. Ang ganda-ganda ng vibes niya. And then, actually, ito talaga yung hinahanap kong color. For reference pala, sa mga nagtatanong, I got the size medium. Or size 56 to 57. So, kung naghahanap kayo ng ganito, yun ang gawin yung basis. Kung magka-size tayo ng ulo. Should we go for the belts? Isa to sa mga nasa list ko before my trip to Korea. Kasi meron ako nag-iisang belt na manipis na nabili ko sa Uniqlo. And feeling ko, gusto ko ng something na manipis lang rin pero maganda ang vibes. And this one, I got it from Martin Fazy. This is not a Korean brand, but I saw this in Seongsu as well. So habang bumibili ng mga makeup si Bebo, nagliliwaliw ako dun. Tapos, yun, na-discover ko to. Ganda nyo, tingnan nyo yung buckle. Very nice, parang rounded siya and manipis lang. Tapos may, ayun na yung pang-lock niya. And ang maganda rin sa kanya is yung dulong part. Ay, ganito. Ang ganda. So, when you wear it, parang ang daming silver details. So, kaya rin naka-black shirt ka lang, tapos naka-denim, tapos may belt ka lang naka-tuck-in. Parang magandang focal point to. Yee! Excited ako sa atin to. We have another belt here. This is from, oh my gosh, grabe yung passion ko sa brand na to. And this one is also a Korean brand. And guys, if you go to Seoul, please puntahan nyo tong store na to kasi it's an experience. Kung akala nyo maganda na yung Gentle Monster na store, ibang level tong. And I think they mostly have menswear pieces. I'm not too sure. Or hindi ko lang na-check yung mga pang women's nila. Pero panalo talaga. I think yung store na napuntahan ko was isa sa Seongsu. Maganda rin yung store nila. Super ganda. Kasi meron silang entrance na parang magmi-museum ka muna. And then yung store. And then yung exit mo parang museum ulit. So may magagandang art installations doon. Yung isa naman sa Sinsadong, ganun din. Sobrang ganda. So, check it out. It's a very, very nice experience also when you go there. Meron din silang cafes sa taas. Another belt that I purchased, mas manipis pa pala to. Hindi siya yung pang-formal na mga looks natin or kung gusto natin na classic lang yung look. Ayan o, tignan nyo yung buckle niya. Hindi siya square, hindi siya pabilog. Parang kakaiba yung shape niya. And ang ganda ng stitching. May white outline. Tapos yung parang may mga stains. Ang ganda. Tapos yung dulo niya, parang nanunuklaw. Ayan o. Ayan o, ang ganda. Siyempre yung style ko naman, hindi naman siya super wild or kakaiba. It's more of mga basics or classics. Pero yung mga nag-add na lang ako ng mga subtle hints. Like yung mga accessories, sa shoes, sa bags. Para magkaroon ng dating ang outfit natin. Next naman natin, let's go to
bags. Actually, yung last Korea ko was in 2020 and nabili ko yung bag na Louis Vuitton, Virgil Abloh. Yung alam niyo parang may kadena na black. Ang ganda, as in perfect talaga siya sa mga events ko. As in siguro in everyday ko siya. Kunyari may event ako the next day, yun pa rin yung bag ko. Hindi na ako nagpapalit kasi doon talaga kasya lahat ng mga essentials ko. Kasi I always bring my Fujifilm camera, yung mirrorless camera ko. So, pag naghahanap ako ng bag, I make sure na kasya siya doon kasi ayoko na ang daming nakasabit sa akin pag events. Mukha akong photographer doon. Sabi ko, ang goal ko for my Seoul trip is to look for a new Louis Vuitton bag or Dior or yung mga luxury brands. And doon ko kasi siya nabili before, I think sa Lotte World o sa Shinsegae Mall, which is near our place rin lang sa Myeongdong. Sabi ko, why not bumili ako sa Korean brand? At wala rin talaga ako nagustuhan from the luxury brands na international. At ito pa ang nakakuha ng attention ko. Sabi ko sa inyo, favorite ko tong brand na to sa Korea. Actually, yung mga clothes talaga doon sa brand na to, sobrang ganda. Kaya lang hindi ko ma-justify yung price. 20k kasi yung jacket, yung pants. E pag pinagsama mo, 40k na yun. Sabi ko, happy na ako sa mga napamili ko sa Hongdae. O diba, in-effort ko talaga iuwi tong box na to kasi parang sila yung nag-stand out kesa dun sa mga Louis Vuitton. There, pansinin nyo naman ako. So, diba, parang ka talaga bumili sa luxury store. Feeling ko nga luxury brand to sa kanila eh. So, this is the bag that I purchased. Ang ganda! Kakaiba rin yung shape nyo. It has a separate strap which you can just snap on here. And it's perfect kasi structured siya. It's giving me yung parang bag na binili ko sa LV. And it's very spacious. Actually, pag wala pala siyang strap, mukha siyang toiletry bag. Mukhang plancha. May naman Dinogcho yung binili. Pero ito talaga yung favorite purchase ko from this trip, I must say. Pwede mo siya i-snap on. Yun ang ganda. Look, you can also put siguro yung mga cards mo. And then you can carry it like over the shoulder or a crossbody bag or pag sa event, talagang nakaganyan lang. Ganda! And then, ang cool, yung binili ko to, tinanong nung guy sa cashier kung ano yung first name ko. I'm not sure if they do this sa lahat ng customers. Pero isusulat nila yung Korean name mo. Or your name in Korean characters. That is what I purchased from... Hala, bumababa. Bumababa yung tripod. Okay, next naman natin is from Stand Oil. This is another Korean brand. Happy rin ako. Actually, this brand is, I think, for women's talaga. Pero, meron ako nabili. Mas may nabili pa nga ako kaysa kay Bebo. Yung binili ni Bebo, parang wallet lang. Ang ganda rin ng store nila sa Seongsu rin ata. And the way they present it, parang nagre-revolve siya. So, habang nakatayo ka dun, pwede mo kunin yung bag na gusto mo. At sasabihan mo lang yung attendant na, this is the bag I want. Most of the stores pala in Korea, ganun yung ginagawa. Sasabihin mo lang, tapos they give you a paper. Tapos sulat nila yung product name. Tapos, pupunta ka na lang sa cashier. Galing. So, habang nagre-rebond yung mga bags doon, actually, si Bebo lang namin sinaman ko. Sabi ko, parang ang ganda ng bag na yun. So, una naman yung may nabili. Oh! Grabe na kayo, Korea. Ang galing nyo. Kakainis kayo. Nasa inyo na nga yung K-drama, K-pop. Sa inyo na nga yung mga samgyup, kimchi, pati ba naman mga bags at mga Korean brands. Ay, ang gaganda rin. Again, I opted for a big bag. Meron silang gray nito. Alam niyo naman, favorite ko ang color gray. Pero meron ako ng Bottega Veneta na gray bag. Sabi ko parang, wala pa ako ng gantong color. Color tae. Taeng na bulok. Hala, dinidog show na naman. I love it so much. Feeling ko kasha laptop ko dito eh. Ayan o. And pag nag-events din ako, pwedeng ganda rin yung bag ko. Ayan o. And I feel like ang gaganda ng mga gantong bags kasi it's a nice icebreaker or conversation starter kasi hindi siya yung typical na makikita mo sa mga luxury stores or dito sa Pinas in general. So, pag may nagtanong, oh, this is a Korean brand. So, diba? Ayan. It's also very spacious. Kasya din ang camera ko. Alam niyo naman, yun ang hanap ko. Check nyo rin sila pag bumisita kayo sa Korea. Bumaba na naman ba yung tripod? Ikaw kulit-kulit ng tripod na to. Okay, for our next category naman, food and drinks. Food and drinks? Grabe, ilang kilos to? Sabi mo ng mga 7 kilos. But no trip to Korea is complete without buying their honey butter almond. Kahit available naman siya dito sa Pinas, iba pa rin pag bumili ka doon. At marami silang mga flavors ha. So I got this from Bath. Silent daw ang H. So meron silang cookies and cream, tiramisu almond, favorite to ni Bebu. This is my personal favorite, black sesame, wasabi, tteokbokki. Sabi ko sa inyo, lahat ng flavors available dun. Maraming kakaiba. Actually, yun na naman. I also got smaller versions para pag nagda-drive or nagutom. Oof! Sinong nag-uwi ng kape from Korea galing 7-Eleven?
Not me, si Bebu. Pero ako yung uminom ng isa nito. Pero I feel like it's a different vibe. You buy it there and drink it there. Kasi meron silang mga baso na may yelo, diba? So, yan ang mga pasalubong din natin sa ating friends. Kaya pa ba ng tripod ko? Ako na lang mag-a-adjust Parang hindi niya kinakaya yung weight nung zoom lens natin. Now, mamaya talaga yung fragrance. Mamaya talaga yung perfume. Skincare! Guys, alam nyo naman, when you go to Korea, you have to go to Olive Young. Para siyang Watsons. Tama ba? Yun yung vibe nung place Kasi parang lahat ng mga K-beauty, kung gusto yun mga dewy or glass skin, doon yung siya hahanapin. I have a big bag here of everything that I purchased from Olive Young. First is this one. Gural. Basta it's green tangerine Vita C eye gel patch. Ako talaga na-realize ko, minsan may mga days talaga ang haggard ko talaga. Like, grabe yung pagka-puffy nung eyes ko. Grabe yung eye bags ko. So, meron tayong mga eye gel patch dyan. Sabi sa TikTok, isa to sa mga best sellers and isa to sa mga gandang brand sa Korea. So, yan siya. Alam nyo dati, yung mga binibenta na eye gel patch na individually packed, na sabi ko parang nakaka-feel bad bilhin kasi sayang, tsaka ang mahal. So ito, meron kang maliit na spoon and then you have so many layers of eye gel patch na nakasoak dun sa serum nila. And ako, nilalagay ko to sa ref. And in the morning, nilalagay ko siya for I think mga 5 minutes lang ata. So yes, this is what I've been using recently and I love it. Meron sila, actually sa Olive Young, marami silang mga promo dun. Like this one. Ito siya. Dalawa na siya sa loob nitong package na to. And then, Ate Chiki. Binili ako ni Ate Chiki ng isa pa para marami tayong stock dito sa condo. This one naman is a mask. Ang tagal ko na hindi gumagamit ng mga mask. Pero I feel like this really helped me a lot. Kasi pag nagpupuyat kami sa Korea, ang sarap niyang gamitin. Nakita ko rin sa isang review na ito daw yung best mask for, I don't know, this particular creator. Kasi kahit daw 3 AM, siya natulog or puyat na puyat siya, the next day parang sobrang fresh niya, parang kompleto din yung tulog niya. And actually nagustuhan ko rin tong brand na to. Torriden yung brand niya. So nung una bumili muna ako ng mga tigi-isa, tapos ginamit ko. So nagustuhan ko siya. Again, you can put this in your fridge para cooling siya sa skin mo. Thank you, Ate Chiki! Binila rin niya ako. Yun ang love language ni Ate Chiki sa akin sa trip na to. So dahil nagustuhan ko siya, bumili na ako ng serum. Oh, this is also a gift from Ate Chiki. Thank you so much, Ate Chiki. I feel like ito rin yung mask. Ito rin yung formula ng mask. Ayan siya. And then, okay siya. Especially nung minsan nagda-dry rin talaga yung skin ko. So, it's very hydrating. Ewan ko kung ano to, pero as an oily person, bumili ako nito. And ewan ko kung bakit siya color pink. But, let's see. Hindi ko pa naman siya natatry. And ito lang. Natuwa na ako na may ganito silang toothpaste sa Korea. Akala ko sa Paris lang meron ito or sa Europe. And then, this one also, IDFM ang brand niya. It means ideal for men. And kakaiba siya kasi para siyang, ano tawag doon? Lip balm siya, pero tingnan nyo yung gitna. Para may nakasiksik na lipstick. Try natin kasi minsan parang sobrang gray or parang sobrang pale nung lips ko. So let's see kung okay yan. Actually meron naman ito sa Pinas. Kaya lang, gusto ko na rin siya bilhin doon kasi meron silang travel size na free. You can use it anywhere. Anywhere, pero totoo. Multi-purpose dry oil, face, body, hair. Ayan. And then it has a travel size version. Ito namang dalawang to, hindi ko nabili sa Olive Young. Ito sa Innisfree. So again, this is for my eye bags, which is my problem now. So you just push it here, tapos i-roll mo lang siya dun. Para siyang deodorant, pero sa under eyes. Pero ang sarap niya. Okay siya gamitin. Then this one naman is a gift from Bebu. This is from Amuse, which is also a Korean brand. It's a lip balm. Kasi grabe talaga mag-dry yung lips ko pag nagta-travel, especially pag malamig. Ayan na ba? Ready na ba tayo? Ready na ba tayo? Okay, now let's go to fragrance. I feel like ito ang star sa shopping nung Korea trip namin. Kasi store after store, meron kami nagugustuhan na scent. Na-realize ko kasi pag nagta-travel kami, pag pupunta kami sa may ibang countries, meron silang particular scent that really reminds you of that place. Pero sa Korea, parang iba yung atake nila sa mga perfume nila. Parang ang fresh. And hindi siya yung parang pambabae. Very pang unisex ang atake nila dun. So, nagugustuhan ko talaga siya. And I think plus points na rin kasi ang gaganda ng store nila and they make it into pleasant experience for the consumer. So, this is from Tambourines. This is from the same owner of Gentle Monster. So, sometimes you see a Gentle Monster na merong tambourine sa taas or sa tabi. Same owner lang sila. There's a particular scent there that I personally like, which is Camo.
Ayan, akala ko nga chamo eh. Pero sabi sa amin nung attendant doon, no, it's camo. Kasi chamomile siya. Sabi ko, chamomile? Never ko ata nagustuhan yung scent na yun. Kasi parang baka pambabae or parang pambambini cologne, ganun. The herbal scent of chamomile is thicky and sweet as honey and bitter. Clary sage presents an addictive fragrance in subtle harmony. This is their packaging. I really like this perfume. Wow, ang bango talaga niya. Hindi ko lang siya nagamit pa kasi hindi ko siya binubuksan. Ngayon ko lang siya nabuksan. And I'll let you know kung paano ang kanyang longevity sa skin natin. Kasi meron tayong mga perfume na after ilang hours, wala na. So, dahil nagustuhan ko nga siya, bumili ako ng hand perfume naman, which is also in the scent Camo. So, yun naman siya. Perfume shell ang tawag sa kanya. Yan, Camo. So, you just open this and then, bigay mo na siya sa kamay mo. Para siyang hand cream na may scent. Pero diba? Ang ganda. Para siyang artwork. Diyos ko, parang nabudol ako ng tambourines ha. Binili ko lahat ng Camo. This one naman, grabe, pauso kayo ha, tambourines ha. Pero the aesthetic kasi, oh, tingnan nyo. This one naman is a perfume bomb. So, you can put this dyan sa mga pulse para for added scent. Panalo. At hindi pa nagtatapos doon, binili ko na rin ang kanilang hand wash. Nawala na siya sa box kasi medyo nag-spill siya. Slight lang naman. Grabe yung packaging nila. And ang maganda kasi sa mga stores sa Korea. Nakalagay ito kunyari sa CR nung cafe nila, sa Nudake, or dun sa Gentle Monster. Para na rin siyang marketing strategy nila na parang, oh, diba? Bango. So, bilhin nyo na. Nabili ko talaga lahat ng variant. Okay. Let's now go to non-fiction. Nung pandemic, bumili ako ng discovery set ng non-fiction. Kasi nakita ko siya sa vlog ni Michelle Choi kasi parang sponsored siya. Pero wala talaga ako nagustuhang scent ni isa. So this one was a purchase by Bebo pero nag-share na rin lang kami. Ito na lang to bubuksan. Siguro siya na lang mag-unbox siguro sa TikTok niya. Pero for the both of us, ito na yung pinakamabango sa preference namin, which is Gentle Night. Sayang din kasi non-fiction is a Korean brand, diba? So might as well purchase something from there. Hindi ako ganun ka-passionate sa non-fiction kaya ang bilis na exposure niya. This one naman is from Pesade, which was perfect for us kasi nung binili namin to, the next day, nung bumalik kami, under renovation na siya. Ito yung nagustuhan naming scent. In hindsight, it has raspberry, peach, rose, lily, orchid, iris, musk, sandalwood, amber. Ba't kaya ang galing ng mga Korean sa perfume? Oh, we actually just purchased the smaller version. Ayan, para lang meron kaming memory. Set. Oh, ay, panalo rin. Nakalimutan ko na kasi yung scent niya. Check nyo sila when you go to Korea. Oh my gosh! Isa to sa mga best purchases namin ni Bebo. This is from SW19 Fragrance. Randomly just walking along the streets of Sinsadong or Seongsu. Nakita namin to kasi sobrang ganda ng store nila and parang pinagkakaguluhan rin siya dun. SW19 in Midnight. Bango! Iba talaga yung scent sa Korea. Parang sobrang fresh talaga nung dating. Panalo tong SW19. Parang mahihiya yung non-fiction. Check nyo po sila when you go to Korea. Ayun, actually huwag kayo mahihiya pumunta sa mga stores doon na kaya walang tao or hindi siya as popular as tambourines or non-fiction kasi marami kayo madidiscover na Korean brands doon na ang babango. And alam ko itong perfume na to, super tagal. Like kay Bebo hanggang gabi ata ay maaamoy mo pa rin to. Okay, this one naman is from Born to Stand Out. We got this naman from Hanam area naman to. What I like about their brand is sobrang daming scents, which is not always a good thing kasi parang baka mawala ng identity yung brand. Pero yung pala, every scent, iba yung gumagawa. Parang meron silang mga collaborators or they work with different perfumeries. Perfumeries ba tawag? Sabi namin ni Bebo, bibili lang tayo ng isa kung ano yung type natin. Tapos kung merong magkapareho na scents na gusto natin, yun na yung bibili natin. And ito yung nagustuhan namin, Drunk Lovers. Drunk Lovers talaga. Actually, sobrang ganda ng store na to. This one is across from the Lium Museum. It's a contemporary museum sa may Hanam area. So, check nyo sila. Grabe, diba? Panalo yung mga packaging sa Korea din talaga. So, it's a remembrance but at the same time, may perfume ka mabango pero ang ganda rin niya i-display, ang sarap niya tignan. This one naman is very sweet.
Oo, pero habang tumatagal siya, mas bumabango rin talaga siya. And iba rin talaga kasi yung body chemistry namin ni Bebo. So, minsan iba yung amoy sa kanya, iba yung amoy sa akin. This was the common scent na nagustuhan namin. This is from Born to Stand Out. This is the last perfume that I purchased. This is from Grand Hand. Grabe yung passion ko dito kasi parang isa to sa mga kailangan ko mag-sorry kasi ginudge ko sila. Yung store kasi nila malapit sa Gyeongbokgung Palace. So sabi ko, baka pang turista lang yan. Alam mo yung parang kanyari may mga tours kayo tapos dadalhin kayo dun. Pero hindi, panalo to. As in, we went to a different branches. Sa may Bokchon Village ata. Sabi ko, hindi siya as aesthetic as the other perfumes. Pero panalo siya guys. As in, parang ito yung favorite scent ko out of everything that I purchased. Well, you can't really compare them kasi iba-iba naman sila. Pero ito yung sa sobrang dami, hindi ka manghihinayang na spray siya. Kahit mag-gym, airport, saan ka man pumunta. And I went to an event about 2 days ago. Tapos ito yung spinray ko sa body ko. Tapos nag-layer ako ng Dior Sauvage. Tapos no joke, I think 3 or 4 yung nag-approach sa akin. Tinatanong kung ano yung perfume ko. So I guess okay din na minix ko sila. Hello, ba't na? Ano na, nalobat ako. Yung nagustuhan kong scent, Lily Owen. I forgot kung ano yung binili ni Bebo. Pero si Ate Chiki, yung ate ko, tsaka isa ko pa ate. Pare-pareho sila ng scent na binili. Letter M eh. Hanapin nyo na lang sa TikTok ni Bebo or kung mag-haul siya sa kanyang YouTube. But as for me, this is what I purchased. But they have a bunch of different scents there. They also have yung mga medyo class or medyo parang high-end na perfume nila. But ito yung nagustuhan kong scent. They have the address here and pwede mo pa customize. Ayan, pwede mo palagyan ng pangalan mo. Ayun na, pinalagyan ko ng David. Okay din tong pasalubong kasi hindi siya kamahalan. Mura lang tong mga perfume nila. So, meron din akong binili na parang, ano siya eh, parang nasa pakete. Tapos sinasabit mo siya sa room mo. Pero, hindi ko alam, baka na kay Bebo. So, yes, those are all the perfume that I purchased in Seoul. Again, I highly recommend that you check all the perfume shops. Yung mga Korean-based na perfume brands. Kasi, matutuwa talaga kayo. Habol ko lang to. Mabango rin tong Kinfolk. Hindi siya Korean brand, pero I think available lang to sa Korea. I'm not too sure. Pero yung friend ko na si Cyrus, bumili siya ng 2 scent doon. And sobrang non-stop yung pagre-rave niya kasi sabi niya, grabe daw yung katagalan sa skin niya. I think the next day ay meron pa rin siyang scent. And then this one naman, it's still an expense. Pero marami kasi sa Korea, mga photo booth. Everywhere you go, every street siguro, yung mga shopping streets, meron ka talagang madadaanan ng mga studio. I guess sila nag-invento ng mga self-shoot studios. Meron sila ng mga classic photo automat. Pero meron ding mga self-shoot studio. Kanya-kanya sila ng gimmick doon. May mga parang mukha ka nag-graduation pictorial. Yung iba naman parang nandito yung camera. So, high yung angle. Iba-iba talaga. Meron naman pang maramihan. And most of these are self-shoot studios. So, doon, yung may kita ka na pwede ka magbayad via card. Merong mga dispenser doon na pwede ka magpa-exchange into your smaller bills. So, ayan. Ito kasi yung lagi namin ginagawa ni Bebe pag nagta-travel kami. Instead of buying mga magnets. Well, bumibili pa rin naman si Bebe ng magnets. Pero ito yung isa sa mga gusto naming mga souvenirs. May solo. Kainis. Meron ng couple. Cute. And then, solo din si Bebo. Ganda na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na high angle. Oh, parang dilim ng pics. Cute. Wow. Diba? Ang dami. Bawat ata madaanan namin ni Bebo, na-avail namin. Ay! Meron pa isa! The best purchase! What's your ETA? What's your ETA? Ooh! Sabi namin, ito yung gusto namin bilhin talaga dito eh. What's your ETA? What's your ETA? Uy, New Jeans, baka naman gusto yung mag-concert dito. Or sana sa Korea para mapuntahan namin sila uli. So guys, that is it for my Korea haul. Let me know if you guys have any questions kung saan yung mga stores na to, na kung ano na yung nagbibili ko, kung di nyo mahanap yung store, or if meron silang online. Also, let me know if you know any Korean brands that you would like me to check out para meron tayong reason para makabalik sa Korea. And this is just one of the trips that I really enjoyed. Of course, I was also with my family kasi, again, first 5 days, I was just with Angelique, and then the next 5 days, I was with my family. So, best of both worlds, diba? And yun lang, I was really happy I got to treat my family once again. Hopefully, next year, makapag-Korea naman kaming 14 kami sa pamilya. So, more projects to come so I can bring my family again to another country. Sobrang inspiring ng trip na to, and na-inspire din naman ng aking wallet. Naghingalo ang aking wallet. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give it a big thumbs up, and also don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, this is David Gison, and I will see you guys next time. What's your ETA? What's your ETA?